Sino si Datu Ali ng Buhayan sa ating kasaysayan? Para sa mga di nakakilala sa kanya, hayaan natin si Xiao Chua ang maglahad ng mga datos sa Showtime Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po! It's Showtime! Alay ang episode na ito sa mga kaibigang nagsusulong ng kapantasang Muslim at nagbabantay ng alaala ng mga bayaning Moro, sina Dato Yusuf Ali Morales at Muhammad Sinsuat Lidasan, na kaanak ng mga sultan ng Buhayan sa Maguindanao. Noong nakarang November 24, 2012, binigyan po ako ng karangalan ng Sultanate of Buhayan Darussalam sa pamamagitan ni Prinsesa Bay Aizian Uto Kamsa ng karangalang Darja Kebesaran Sultan Ahmad Uto Kamsa na may titulong pandangal na Dato. Dahil sa aking pagtalakay ng kultura at mga bayaning Moro dito sa Showtime, inspirasyon ang iginawad niyo sa akin upang lalong magpunyagi sa responsableng pagsasalaysay ng mga kwentong may saysay sa ating lahat. Ang tatalakayin ko po ngayon ay ang kanilang ninunong, si Dato Ali, ang Raja Muda o Crown Prince ng Sultanato ng Buhayan sa Maguindanao at pinuno ng Hilagang Lambak ng Cotabato, ang kinikilalang pinuno ng teritoryo at mamamayang Maguindanaoan noong kanyang panahong dekada 1900s. Anak siya ni Sultan Muhammad Baya. Ngunit, nagnanais ang mga bagong saltang mananakop ng Amerikano na maghari sa Maguindanao. Si Dato Ali ang naging pinakamalaki nilang tinik. Dinigma sila ni Dato Ali nung una sa pamamagitan ng harapang pakikipaglaban, ngunit paglaon gamit na ang digmaang pangerilya. Kahit na ang mabangis na general ng mga Amerikano na si Leonard Wood na magiging gobernador general ng Pilipinas ay hindi na itago ang paghanga kay Dato Ali. By far, the most capable Moro we have run into. Upang makipagnegosasyon kay Dato Ali, naging tagapamagitan ng mga Amerikano ang isang respetadong imam na si Sharif Afdal. Ngunit, hindi naging mabunga ang mga usapang ito. Naging estratehiya ng mga mananakop ang divide and rule policy kung saan pag-aaway-awayin ng mga Pilipino upang hindi magkaisa at nang hindi magkaroon ng malaking banta sa kanilang pananakop. Kinidnap sa Fort Serenaya ang kapatid niyang si Dato Gimbangan upang hikayatin siyang sumuko. Hindi siya natinag. Kaya pinakilos ng mga Amerikano ang mga taong may hinanakit kay Dato Ali upang pagtaksilan siya. Bilang negosyador, si Sharif Afdal ang nagsabi ng kinaroroonan ni Dato Ali kay Dato Piang na nagpasa naman ng impormasyon sa mga Amerikano. Inatasan ng 22nd Infantry sa pamumuno ni Kapitan F.R. McCoy. Si Dato Enoch naman ang gumabay sa mga Amerikano sa pinakaligtas at pinakahindi nababantayan na ruta patungo sa kampo ni Dato Ali. October 22, 1905, umaga, nilusob ng mga Amerikano ang bahay ni Dato Ali. Nakaganti ng putok ang Dato, ngunit nakaiwas si Teniente Remington at binaril niya ang Dato. Bumagsak siya at nagtangkang tumakas upang lumaban muli, ngunit tinapos na siya ng mga kalaban. Ito ang pataksil na wakas ng pinakamalaking hamon sa pananakop ng Amerika sa Maguindanao. Ayon kay Dato Ali, ang mga taong takot mamatay ay mas magandang takpan na lamang ng palay sa kanilang libingan. Para sa ilan sa atin, kapag lumalaban ng Muslim para sa kanilang lupang tinubuan, huramentado o nag-aamok sila. Ngunit ang mga katulad ni Dato Ali ay dapat kilalaning bayani na isinakripisyo ang buhay, nagsabil para sa tunay na kalayaan ng bayan. Ako po si Xiao Chua para sa telebisyon ng bayan. And that was Showtime.